Pinag-aaralan na po ng PNP na dapat talaga siguro, ako'y naniniwala rin na kasuhan etong si Duterte sa kanyang statement na yon. Ang dami na namang naglabas ng palusot etong mga alipores ni Digong, katulad ni na Mr. Robin Padilla, Harry Roque, Bato, yan. Hindi ba kayo nananawa sa pagtatanggol sa isang aminadong demonyo? Aminadong satanas at mamamatay tao. Talaga, hindi kayo nahihiya sa sarili nyo. Hindi kayo na... Diyos ko po naman. Kayo po yung may mga pamilyang tao. Ano ho? Tapos, yung tipong, bakit kailangan yung isangla yung mga kaluluwa nyo sa isang katulad ni Duterte? Di ba? Matindi rin. So yun, kakasuhan. So nung lumabas etong mga pahayag nga na ito galing sa PNP, todo palusot na ngayon ang kampo ni Digong. Naku no, ay hindi naman yun official statement. Nagbibiro lang daw yung kanilang Tatay Diggs. Bullshit na to. Pag nahimasmasan, sasabihin nagbibiro. Diba? Tapos, ang daming palusot na kuno ay hindi naman literal yung mga pahayag na yan ni Digong. Bisaya daw kasi, kaya posibleng nami-misinterpret na marami sa atin ang kanyang mga statement. Ayan. So, titignan din natin ngayon kung gaano nga ba ka-seryoso etong PNP sa paghuli kay Kibuloy. Dahil kung talagang pwede nilang kasuhan si Digong, edi gawin na sana, pati na rin siyempre yung iba na may kinalaman pa sa pagtatago nga natong si Kibuloy. Sa tingin ko ay hindi lang yan. Hindi lang etong si Digong ang may or ang tumutulong para makatakas sa batas. Etong si Kibuloy. Kung sino mang nagtatago na yan, same gobyerno tayo, kung tingin mo talagang siya ay inosente. Di maganda yun eh. Kung talagang inosente, di ba? Humarap sa korte. Sabi niya, nato si dating Pangulong Duterte nga, na alam niya daw, kung natatandaan niyo po, pero secret nga lang. Ganyan po lokohin kung sakali man na yun ay panloloko lang, kung ano yung motibo na daw si Digong sa mga ganong statement niya. Di ba? Mahirap maisip or isipin na meron tayong isang ganitong klaseng tao na tinuturing nating pampagulo ng ating bansa. Nagkakawatak-watak ang mga kababayan natin dahil dito kay Digong. O ayan, sabi niya then, we're looking and we're getting witnesses to file a case against these people. At yun nga, dapat talagang unahin si Digong dahil sa kanyang statement na yun, public statement na yun. Hindi po tayo pwedeng magtago ng pugante. Yon. Nagngangangal ngayon ang napakaraming DDS at taga-suporta syempre ni Kibuloy, katulad ni Jason Sa. Na kuno ay may patong na sa ulo, may reward na, pero hindi pa naman daw convicted. Nagmagaling na naman si Calvo. Diba? Naturally, pagtatanggol mo yan. Nasa SMNI ka eh. O, diba? Yung mga taong katulad niyo po, Mr. Jason Sa, ay wala naman talagang totoong kakayahan. Hindi niyo kaya makipagsabayan sa mga journalist na magagaling. Kaya ayun, no choice kayo kundi magpagamit at isangla ang sarili niyo, ang kaluluwa niyo kay Kibuloy. Nga naman. Anyway, napunta tayo kay Mr. Jason Sa. Pero maraming post etong si Mr. Jason Sa kanyang Facebook account tungkol nga dito sa hakbang na ito ng DILG at ng PNP na lagyan ng patong sa ulo etong si Kibuloy, pati na rin yung iba pa. Good luck!